Good afternoon guys. Guys, may papakita ko sa inyo. Diyan, alam niyo ba to mga guys? Ito yung talbos ng kalabasa. Ito yung ulamin namin. Igigisa ko to sa sardinas. Habang naghihimay, ay habang nagbabantay, hihimayin ko na. Kasi ako bantay ngayon, nagpunta lang pala yung misis ko, sinama yung bunso kong anak, meron na itong pinapabili yung anak ko, nagpapasama sa misis ko. Kaya sabi ko, himayin ko na itong talbos ng kalabasa. Alam niyo ito mga guys, masarap din pala to. Alam niyo kung saan galing to? Kasi meron kaming kapitbahay dito na nagpunta ng Baguio. Gulat kami kahapon, tumatawag dito sa may tindahan. Sabi, baby pala iaabot to, galing siya ng Baguio, binigay siya ng talbos ng kalabasa. Ito, sandali lang mga guys ha. Pagbilang ko lang muna tong, anong mantika gusto mo? 10 piso. 10? Ay teka, tingnan ko lang kung meron pa ah. Wala, yun, bumagsak. Bumagsak. Puntayin mo nga si mamaya si Adam dito. Sige. May tatanong lang ako sa kanya ha. Dalawang mo. Sabi mo punta siya rito. Ah. Ha? Bali 20 no? Huwag na ka mo isama si Eva, si Adam lang ha. Ha? Kasama niya pa si Eva eh. Baka magkasala lang kami pag sinama niya pa si Eva, may daladalang ba, ano yun, mansanas eh. Ba't Adam? Silang kamo kung nasama si Eva ha. Meron kasi kaming customer dito, Adam ang pangalan. Biniro ko yung sabi ko kung nasama si Eva eh. Ay, Eva, para namang wala tayong galang. Kaya ano pala, kay Nunong Eva, ina natin sa ano yun eh, ina natin sa laman yun eh. Siya yung pinagmula ng lahi natin eh. Si Nanay Eva pala. Kasi maski naman sa may mga kwento sa mga ano, di ba, kung tawagin lang siya si Adam at Eve, kinukwento. Pero hindi pala dapat ganun, igalang natin dun dahil yung nanay natin sa laman yun eh. Doon nagmula lahat ng lahi natin. Ito guys oh, sarap to eh. Madalas ako naghahanap sa palengke nito, hindi ako makakita eh, dahil bihira lang ganito. Sa Baguio pala marami nito, talbos ng kalabasa. Sabi ko tamang tama, sabi ko masarap yan. Buti dinalang ka ni yung asawa ni engineer, kaibigan namin na nagtayo ng bagong bahay sa gilid namin. Bile. Ano? Marlboro Red nga po ito. Guys, sandali ulit ha. Marlboro Red. Wala ka pang 10 lang? Wala. Eh, wala pa akong panukli dyan. Kasi naubos na nga tig 20 ko rito yung bar dyan. Maghanap ka kahit 20 lang o kaya ano, 10 lang. Kaya ganun yung mga bumibili. Isang Marlboro ang pera, 100. Alam naman nila yung presyo. Kaya minsan ayoko nang tinda ng ano lang ako sila. Dito na sigarilyo pa itong misis ko. Tinda niya eh. Hindi ako ano, dahil siya yung dinidiskarte na puhunan eh, siya nangungutang, kaya hinahayaan ko rin. Butusin, ayoko magtinda yun, ibisyo yun, nakakasira ng katawan ng tao yan. Yun o, talbos. Meron pang isang talbos na hinahanap ko na masarap eh, yung ano naman, yung talbos ng sitaw. Mga Ilocano alam to, mga ganitong mga talbos-talbos. Eh kaming mga Tagalog, alam lang halos namin talbos dati, yung mga talbos ng kamote, talbos na yung kangkong. Yung pala may mga ganito pala, masarap pala yun, mga talbos ng ganito, talbos ng kalabasa, talbos ng sitaw. Ito ko na lang din natutunan yun nung matira kami ng Sambales.
actually, hindi naman totally talbos lang eh. Pati yung mga iba-ibang dahon na ito, sinasama ko na yung lalambot na naman yan eh. Pag ginisa mo, lalambot din naman yan eh. Pero pag matigas na tangkay, huwag yun ang isama, yung malambot lang na katangkayan, yung ganyan, para lumambot. Eh yung dahon naman, malalabog yan, lalambot yan eh, kaya sinasama ko na ito. Yan. Ipin mo, may talbos pala kalabasa. Alam ko na sa kalabasa, yung dilaw lang, pampalinaw ng mata eh. Galing eh. Sabi ko habang nagtitita, himayin ko na para actually naman po may ulam naman dito pang ano, may natira pang ano eh, nagluto kasi kahapon sinampalukang yung manok na puro laman lang, tinanggal ko yung balat kasi para gusto ko man mainit na sabaw, medyo malamig ngayon. Hindi nyo napansin guys, malamig ano paghapon ano. Wala, ako umalis na naman ang asawa ko ah. Kailangan makaligo ako ngayong tanghali, dumating sila, mainit pa para makaligo ako. Kasi mga guys, ito lang, 2 araw na akong hindi naliligo eh. Kasi pag maliligo ako sa hapon, liliguan naman ng mga anak ko yun dahil may pasok sila. Eh pagkatapos nilang maligo, medyo gabi na, giniginaw na ako. Hindi na ako nakakaligo. Sa umaga naman lalong mahirap. Papunta ako ng church kahapon, maliligo muna sana ako. Eh lamig lalo sa umaga. Eh ngayon naman namalengke yung misis ko. Paano kaya to? Kailangan bago lumamig, dumating na yun. Tanghalian tapat para medyo mainit. Pag hindi nito, pangatlong araw na ako nito hindi makakapaligo ito. Maginawi. Sabi ng misis ko, sabi ko, 3 araw na akong hindi naliligo, bilisan nyo ha. Sabi ko naman sa akin, walang namamatay sa baho. Wala kang namamatay sa baho. Pero, hindi naman yun eh. Kasi ano eh, cleanliness is next to godliness. Ganun yun eh. Ang gusto ng Panginoon, malinis, maayos. Ang gusto ng demonyo, marumi, magulo. Yun ang gusto ng diablo, marumi, magulo. Ano, ang Diyos naman gusto organisado, malinis, at saka ano, yung payapa, ganun. Ang gusto ng demonyo, magulo, madumi, walang kapayapaan. Eh, kasama yun. Kaya nga, cleanliness is next to godliness. Wala nga namamatay sa ano, kaya lang sa baho. Meron din. Ketchup po. Ha? Ketchup. Ketchup. Paano po ketchup? Ay! Teka. Gusto po. Meron pa ito. Kaya lang malaki na to eh. Wala nang maliit ha. Magkano po yan? 25. Po. 25. Sige, yan mo na lang pagkakulang. Yan lang naman kayo. 8.5 po. 25. 25. Wala na yung maliliit. Merong pang 15 yan, kaso ubos na eh. Yun ang unang nauubos eh. Wait lang po. Sige, kano ba ako lang? Balik mo na lang. 15 po. 15 o sige. 15 pa? Po. 15 ang kulang? Opo. Sige, sige. 25 po. 25? Oo, 25. Oo, sige, ano na lang ang kulang. Hindi, 10 na lang. 15 to eh. 10 na lang ang kulang mo. Ito nga muna ilagay yung pera niya. Niya, 15 lang ang kulang. 10 na lang. Magbigay na siya ng 15 eh. Yun, mabalik tayo, di ba? Tsaka may namamatay din sa baho. Sabi niya, wala. Pag sumakay ka ng jeep, nabahuan yung katabi mo. Kinuskus ang ilong na ganon dahil nabahuan sa'yo. Nasugat ang ilong ngayon, na infection. O di namatay sa infection ng ano dahil may sugat pala sa ilong ganon niya. Dahil nabahuan sa'yo. O, di may namamatay din sa baho. Diba? Wala doon namamatay sa baho eh. Wala ka namamatay sa baho kaso ang hirap-hirap naman ng ganon. Lamig kasi kaya ginila mo ako gabi tapos parang medyo sinisipon pa ako dahil sa lamig ko.
Ininom ko ng gamot sa sipong kagabi. Yun, medyo nawala-wala kasi nag-uumpisa ng tumulo ang sipong ko kagabi siguro sa lamig eh. Kaya hindi rin ako naligo eh. Kailangan ngayon makapaligo ng tanghali pa lang. Kaya habang wala sila, maghimay muna ng talbos ng kalabasa. Ayun. Parang may mga sungot pang ano baging. Yan din na lang. Ano hating nga po? Ah. 10 tuning ano. Ha? Sobra to, 10 na lang ibibigay ko kasi 15 na tong nauna yun. 10 na lang kukunin ko ito Alin? Oh, Ito sige. rin na ito. Ano po? Ano pa ngayon? Yan? Ano po? 10. Ay, ulang. Ano lang tayo? Meron lang tayo. Ha? Ay, di pala 3-5 lang pala to. Ano ba tong malaki o ito? Ayun po. Ito 3-5 lang. Akala ko yung malaking boy baboy. 5 pesos. Yung boy baboy yan. Tapos, ayun po. Ito, Saan? 5 pesos po. Ito. Ay, buhay tindero. Namimiss ko rin yung yung araw-araw pumapasok dati Dati nung tatrabaho ko nun, pagigising sa umaga, parang sawang-sawa na akong, ay, pasok na naman. Pala, pag wala ka ng trabaho, parang mamimiss ko pala yun, yung nagtatrabaho ka. Kaya tama yung kanta ng Only miss the sun when it rain. Only miss the rain when it rain. Mamimiss mo lang yung mga bagay pagka wala na. Bakit po, tay? Ha? Bakit po? Teka muna, isasarado ko muna itong confidential pag-uusapan natin. Guys, tutuloy lang ko lang naman muna ito. May pag-uusapan lang kami ni Adam. Hi guys, tuloy na po natin kanina yung pinag-usapan natin tungkol sa talbos ng kalabasa. May pinag-usapan lang po kami medyo confidential ni Adam. Buti naman di niya na sinama si Nanay Eva. Ay, dapat pala Tatay Adam din pala ang tawag ko sa kanya. Joke lang po yun mga guys Medyo confidential po tungkol dun sa nakuha sa asawa ko na anik-anik dito sa tindahan. Alam niyo guys, sabihin ko sa inyo, totoo lang, nung una, yun ang pinagtatalunan namin ng asawa ko, yung gano'n, yung sabi ko, huwag ka nang, para hindi magulo, huwag tayong magpautang na, para itong naging na nga ako, utos ng ama kasi yun na, gano'n, ganito na, magpainom sa kapwa nyo, kaya hinahayaan ko na lang, basta pag may konti na lang, inaayos ko na lang, medyo hindi maintindihan, ganun mga guys. Pinaliwanag ko sa kanya, pinag-usapan ko, parang meron silang din na pagkaintindihan ng asawa ko kaninang umaga. Kaya ngayon ayos na po, sa awa ng Diyos na ayos ko na. Honey. Hindi naman ikaw ang kausap ko cellphone ba't sumasagot ka ng nakatingin mo ako sa'yo, tsa? Ba't ka sumasagot? Kasi nagsasalita mag-isa si Kuya Raymond, Hindi, may kausap ako, ito yung cellphone ko, nagbablog ako. Honey, may nakita pa ba dyan? Wala nang honey. Ito na lang mo. Purburon. Ano na lang? Magkano ba? 5 piso. Ito na lang. Putos. Ay, nako. Paano? Yan. Patapos na ako rito sa inyo. Paano ba tingnan asawa ko? Di ko pala na to Mas nauna pa siya nakarating. Ganun ka mo guys ang Nakaka-relate kayo yung buhay tindahan. Pag may ginagawa kayo, asahan nyo yan, magdadagsaan ng mga bumibili, may store. Kaya alam nyo ang teknika sa tindahan guys, turuan ko kayo pagkabalak nyo magtayo ng tindahan. Ang teknik, maggawa-gawa kayo sa loob ng tindahan. Halimbawa, maghimay-himay kayo ng i-store kayo. Gusto nyo maraming bumili
Ganun ang gagawin nyo. Pero pagka gusto nyo tumunga nga lang kayo, yung maghihintay kayong ganyan, walang bibili sa inyo. Pero subukan nyo yung may ginagawa kayo, i-istorbohin kayo. Kaya kumain kayo sa tindahan, i-istorbohin kayo na mamimili. Magiging mabili kayo. Technique yun mga guys. Napapansin ko yun eh. Tsaka pag nagbablog kayo, nagkikita na kayo, ang daming bibili sa inyo. Parang ano, may advantage sa disadvantage. Yung disadvantage na i-istorbo ka habang nagbablog ka. Pero ang advantage naman, ang daming bumibili. Napapansin ko ganun ang sitwasyon lagi eh. O baka nagkakataon lang. Kaya ngayon naghihimay ako, dumami bumili. Kanina hindi ako naghihimay, walang bumibili. O, buti naghihimay ako ng talbos. Ngayon may nagsisibilihan, no? Maya i-istorbo ko. Halos hindi ko pa natatapos to. Tingnan nyo. Kunti pa lang natatanggalan ko. Ito pa lang ang tangkayo. Pero promise guys, kahit ano, alam ko talaga masarap to. Natikman ko na minsan to. Meron akong kakilala nagluto nito eh. Na kaibigan kong Ilocano nung nagtatrabaho pa ako sa Maynila. Sabi ko, ay kinakain pala yan, yung talbos ng ano, ng kalabasa. Niluto niya, sarap eh. Sabi ko, ayos to. Buti ano, kasi naghahanap ako sa Subic nito, hindi ako makakita eh. Parang hindi karamihan, puro ano lang, talbos ng kamote, talbos ng ano. Minsan may naliligaw na talbos ng sitaw, pero ano lang, ligaw lang. Naligaw lang minsan, ganun. Madalang pa sa patak ng ulan makakita ka. Yun, masarap din yung talbos ng ano, ng sitaw. Yan. Tapos yung ano pa, yung isa guys, na masarap pa na madalang mahirap din makabili, yung bulaklak ng kalabasa. Yun lang ang dating alam ko, yun talagang alam ng mga Tagalog. Yung pati yung tatay ko lagi nagluluto nun, yung bulaklak ng kalabasa. Eh akalain mo eh, hindi lang pala bulaklak, yung talbos din pala niya, ginugulay. Marami palang pakinabang sa kalabasa. Eh hindi ko naman nilalahat ha, halos lahat ng Tagalog ang alam lang sa kalabasa, yung ano, yung bulaklak tsaka yung bunga. Baka naman may ibang Tagalog na alam. Baka nagkakamali din ako, di ba? Ayoko naman sabihin hindi alam ng ibang Tagalog yun. Pero karamihan Tagalog, ang alam lang yung bunga at bulaklak. Kasi nakalakihan ko na yun, naggugulay ng gano'n ng lolo ko eh. Tsaka yung tatay ko lagi, yung bulaklak ng kalabasa. Isa pa yun, masarap din po yun guys. Ang luto naman nun, bulang lang. Itatambog mo lang yun pagka hahanguin mo na yung bulaklak ng kalabasa. Kailangan huwag mo lalabugin yun. Yun pala yung talbos na kinakain din. Nakasama ako dati sa, ewan ko kung ba nakasama yun, Fairview ba o sa Pasig. Basta ang dami ko na kasing, nung binata ako, ang dami ko nang natiran eh. Kung saan ako nakakarating para maghanap ng trabaho eh. Nakarating na ako ng Pasay, Paranaque, ng Coastal Road papunta ron sa Cavite. Pagtrabaho din ako sa may Pasay, sa may Buendia, tapos sa may Mega Mall, yun malapit-lapit lang sa Pasig yun. Pasig, Marikina, saan ako nakakagawa, Pateros, New Manila, sa malapit sa Broadway Centrum. Kaya pagka break time namin doon, dati nanonood ako doon sa Broadway Centrum, libre doon manood eh, ng Itbulaga. Doon ko nakita si Joey Del Nio at si Vic Soto eh. Kaya mauwi tayo rito. Kaya alam ko may nakasama akong nagluto ng ganito, kaya natutunan ko. Nakakain pala to. Talbos ng kalabasa. O sige mga guys, nandito na lang. Ang haba na ng ano natin, video ko, baka hindi natanggapin ng ano, hindi na ma-i-upload pag sobrang haba. Sige guys, maraming salamat po sa inyo. Kaya po ng dati Kuya Raymond Vlog, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Bye bye po, thank you for watching. Ay, andito na, tumatawag na asawa ko. Ma, sandali, patayin ko lang.